Paano kung ang iyong katawan nagbibigay na ng babala tungkol sa diabetes at hindi mo ito pinapansin araw-araw? Bago pa man ang anumang pagsusuri sa dugo, bago pa man ang anumang diagnosis, ang mga palatandaan nandoon na, nakikita na sa iyong mga paa. At ang i-reveal ko ngayon, maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong kalusugan magpakailanman. Karamihan sa mga tao naniniwala na ang diabetes malalaman mo lang sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Pupunta ka sa iyong doktor, lalabas ang mga resulta at doon mo lang malalaman. Naiintindihan ko kung bakit iniisip ng mga tao iyon. Ganoon din ang sinasabi ng karamihan sa aking mga pasyente sa akin. Ako si Dr. Elena Santos at ang natutunan ko, ang nakikita ko sa aking klinik halos bawat linggo, ang iyong katawan nagbabala na tungkol sa mataas na asukal sa dugo, matagal pa bago pa man lumabas ang anumang resulta. At ang pinakaunang lugar na nagsasalita ang iyong katawan, ang iyong mga paa. Ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang video na ito dahil sa dami ng mga pasyenteng nakita ko. Pumupunta sa aking clinic dito sa Maynila o mas malala, dinadala sa emergency room na mayroon na palang bawat babala sa loob ng maraming buwan. Minsan, maraming taon na at hindi nila alam kung ano ang tinitingnan nila. Ngayon, babaguhin ko iyon para sa inyo. Noong nakaraang buwan lang, nakaupo ako kasama ang isang pasyente. Isang lalaki, 67 taong gulang, retirado na, maayos ang pamumuhay, okay naman ang pakiramdam. Pumunta siya para sa regular na check-up. Pero bago pa man kami kumuha ng dugo para sa pagsusuri, tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga paa. Sinabi niya sa akin, "Doc, medyo namamanhid ang aking mga paa ng matagal na. Akala ko dahil lang sa edad iyon." 4 na palatandaan ang nakita ko sa kanya. Ang kanyang asukal sa dugo, 214. May diabetes na siya at hindi niya alam sa loob ng mahigit 2 taon. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang eksakto kung ano ang ipinakita ko sa pasyenteng iyon. Siyam na palatanda na nandoon na sa kanyang mga paa at sa milyon-milyong paa na yon na halos walang nakakakilala kung ano talaga iyon. Para sa bawat isa, sasabihin ko sa inyo kung ano ang karaniwang iniisip ng mga tao, kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan at isang simpleng ugali araw-araw na makakaprotekta sa inyo. Ayon sa mga pag-aaral, 1 sa 5 may diabetes sa ating bansa, hindi pa nila alam na mayroon na silang kondisyong ito. Milyon-milyon ang lumalakad ngayon na may tahimik na sakit na dahan-dahang nakakasama sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga bato, sa kanilang paningin at sa kanilang mga paa. Ang magandang balita, isang simpleng pagsusuri sa dugo ay makakahanap nito ng maaga. Pero una, kailangan ninyong malaman kung ano ang hahanapin. Kaya simulan na natin. Palatandaan bilang isa at ito ay halos naranasan na ng bawat pasyente at bawat isa sa kanila, inakala nilang walang kahulugan iyon. Ang pamamanhid, ang pangingilig, ang pakiramdam na parang tinutusok ng mga karayom ang iyong mga paa. Halos palagi, sinasabi sa akin ng aking mga pasyente, "Dok, natutulog lang ang aking paa minsan. Nakaupo ako nang nakakross ang aking mga binti." At nangyayari iyon sa lahat paminsan-minsan. Pero palagi ko silang tinatanong, nangyayari ba ito ng paulit-ulit nang wala namang malinaw na dahilan? Dahil kung ang sagot ay oo, kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang nangyayari. Ang madalas na pamamanhid o pangingilig sa mga paa, ang tinatawag na peripheral neuropathy, isa ito sa pinakamaagang palatandaan na ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas. Ang sobrang asukal sa iyong dugo ay nagsisimulang salakayin ang panlabas na patong ng iyong mga ugat. Ito ay isang mabagal na proseso at iyon mismo ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin. Isipin mo ang iyong mga ugat, parang mga wire ng kuryente. Bawat wire ay may plastic na patong sa paligid nito. Iyon ang nagpapahintulot sa signal na maglakbay ng maayos mula sa iyong utak hanggang sa iyong paa.
Kapag ang asukal sa dugo ay nananatiling mataas, parang isang asido na dahan-dahang kumakain sa plastik na patong na iyon. Ang wire ay gumagana pa rin sandali, pero ang mga signal ay nagsisimulang maging malabo. At ang kalamlaman na iyon ang pangingilig na nararamdaman mo. Ang peripheral neuropathy ay nakakaapekto sa halos kalahati ng mga tao may diabetes. Ito ang pinakakaraniwang komplikasyon at halos palagi itong nagsisimula sa mga paa. Ibig sabihin, ngayon din, milyon-milyon ang nakakaranas ng pangingilig na ito at inaakala nilang walang saysay iyon. Huwag kayong maging isa sa kanila. Ang aking rekomendasyon araw-araw para sa bawat isa na mahigit 60 taong gulang, ang maglakad ng 20 hanggang 30 minuto araw-araw, hindi jogging, paglalakad lang. Ang galaw ay ang pinakamabuting bagay na magagawa ninyo para mapanatiling dumadaloy ang dugo sa inyong mga paa at maprotektahan ang mga ugat. At simulan na ninyong bawasan ang asukal sa inyong pagkain ngayon, hindi sa susunod na buwan, na yon na. Palatandaan bilang 2, at ito ang pinaka-nakaka-stress na palatandaan ayon sa aking mga pasyente dahil hindi ito nangyayari sa umaga. Nangyayari ito sa gabi kapag nag-iisa sila at sumusubok na matulog at wala ng ibang bagay na magpapagambala sa kanila. Marami sa aking mga pasyente ay inaakalang pagod lang sila sa paglalakad buong araw o init ng panahon. At minsan, ganoon talaga. Pero kapag sinabi sa akin ng isang pasyente na parang nagniningas ang kanilang mga paa, lalo na sa gabi kapag nakahiga na sila, sineseryoso ko iyon ng husto. Ang pag-apoy sa mga talampakan ng paa, lalo na sa gabi, ay isang klasikong maagang palatandaan ng diabetic neuropathy. Ang nangyayari ay ito. Ang mga ugat sa iyong mga paa ay nasira na ng sobrang asukal. At ngayon, nagpapadala sila ng maling mga signal sa iyong utak. Ang iyong utak ay tumatanggap ng mensaheng mainit kahit walang mainit na bagay na nakakahipo sa iyong paa. Ang mga ugat ay nagkakamali. Isipin mo ito, parang isang fire alarm na may sirang sensor. Hindi nasusunog ang bahay pero nagtatalo ng alarm dahil sira na ang sensor. Ganon din ang ginagawa ng iyong nervous system. Ang pag-apoy ay hindi galing sa labas ng iyong katawan. Galing ito sa loob, mula sa mga nasirang ugat na humihingi na ng tulong. 2 ugali ang inirerekomenda ko para dito. Una, uminom ng hindi bababa sa 8 basong tubig araw-araw. Pangalawa, magdagdag ng mas maraming hibla sa bawat kain, mga gulay, monggo, oatmeal. Ang hibla ay nagpapabagal sa pagsipsit ng asukal sa iyong dugo at iyon mismo ang kailangan ng mga nasirang ugat na iyon. Palatandaang bilang 3 at kailangan kong bigyan kayo ng espesyal na atensyon dito dahil ito ang humihinto sa pagiging masakit lamang at nagiging tunay na mapanganib. Ito ang palatandaang nagpapadala ng pinakamaraming pasyente sa emergency room. Pumupunta sila at sinasabi, "Doc, nagkaroon ako ng maliit na paltos mula sa aking sapatos 3 linggo na ang nakaraan, hindi pa rin gumagaling." Naghintay sila. Inakala nilang magsasara iyon sa sarili nito. Karamihan sa maliliit na sugat ay gumagaling sa sarili. Pagkat patuloy na mataas ang asukal sa dugo, nawawala ng iyong katawan ng kakayahang gumaling ng mahusay. Ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan, kasama na ang maliliit na daluyan sa iyong mga paa, ay nagsisimulang kumitid at tumigas. Ibig sabihin, ang oxygen at ang mga sustansyang nagkukumpuni ng tissue ay hindi maabot ng sapat ang sugat. Ang sugat ay nananatiling bukas, mahina at mabagal na magsara. Isipin mo ito parang sinusubukan mong diligan ng isang hardin pero ang iyong hose ay seryosong may tuhod. Ang tubig ay nandoon pero hindi naabot kung saan kailangan nitong pumunta. Iyon mismo ang ginagawa ng mataas na asukal sa dugo sa sirkulasyon ng iyong mga paa. At ang bukas na sugat na hindi nagsasara ay isang impeksyon na naghihintay na mangyari. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sugat sa paa dahil sa diabetes ay isa sa mga nangungunang dahilan ng amputasyon sa ating bansa.
At halos lahat ng ito ay nagsimula sa isang maliit na sugat na hindi pinansin. Pagkatapos ng iyong paligo ngayong gabi, umupo at tingnan ang iyong dalawang paa ng mabuti. Tingnan sa pagitan ng bawat daliri. Tingnan ang iyong mga sakong. Kung may makita kang anumang hiwa, paltos o nasugatan na balat, linisin ito ng mahinang sabon at tubig. Lagyan ng antiseptic at takpan. At kung hindi ito gumaling sa loob ng 48 oras, tawagan ang iyong doktor. Hindi sa susunod na linggo, 48 oras. Palatandaan bilang 4 at ito ay nakatago sa harapan ng lahat. Karamihan sa mga tao ay lumalakad ng lampas dito araw-araw nang hindi naiintindihan kung ano ang tinitignan nila. Nakikita ng mga pasyente ang kanilang mga paa na nagiging mas madilim o mas mapula. At sinasabi nila sa akin, siguro sunburn lang iyon o madiim talaga ang aking balat sa mga bukong-bukong. At maaaring totoo iyon, pero may isang tiyak na pattern ng pagbabago ng kulay sa paligid ng mga bukong-bukong ang hinahanap ko kapag tinatasa ko ang panganib sa asukal sa dugo. Kapag ang sirkulasyon ay nasira ng mataas na asukal sa dugo, ang mga binti at paa ay hindi nakakatanggap ng sapat na sariwang dugo na may oxygen. Nagbabago ang kulay ng balat dahil dito. Maaari kang makakita ng pagdidilim, malalim na pula, o maging isang asul na kulay sa paligid ng mga bukong-bukong. Ito ang iyong balat na nagsasabi sa iyo na ang daloy ng dugo sa lugar na iyon ay hindi sapat. Palagi ko itong ipinaliwanag sa aking mga pasyente sa ganitong paraan. Isipin ang iyong dugo bilang isang delivery truck na nagdadala ng oxygen at mga sustansya. Ang iyong mga paa ay nasa dulo ng pinakamahabang ruta ng delivery sa iyong katawan. Kapag kumitid ang mga kalsada dahil sa mga nasirang daluyan ng dugo, ang mga delivery ay hindi na darating sa oras. Ang balat, na gutom sa sariwang oxygen, ay nagbabago ng kulay. Ito ay isang distress signal na makikita mo mismo gamit ang iyong mga mata. Ang ugali araw-araw dito, 5 minuto ng mga bilog ng bukong-bukong, pagtaas ng mga daliri ng paa, at pag-unat ng mga binti tuwing umaga. Kahit ganong kaunting galaw ay nagpapaandar ng daloy ng dugo sa iyong mga paa. At kung hindi ka makapagsanay, ang pagpapalaki ng iyong mga paa ng kaunti habang nakaupo ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Palatandaan bilang 5, at ito ang pinakanagugulat sa aking mga pasyente dahil mukhang walang banta. Sa katotohanan, karamihan sa kanila ay mayroon nito ng maraming taon at hindi nila ito konektado sa asukal sa dugo kahit minsan. Dok, tumataga ng haking mga sakong tuwing taglamig. Tuyong balat lang iyon. Naririnig ko iyon palagi. At oo, napakakaraniwan iyon. Pero kapag matindi ang pagtataga ng iyon mga sakong kahit tag-araw o kapag walang moisturizer na pila nakakatulong, iyon ay ibang kwento na. Ang diabetes ay nakakaapekto sa autonomic nerves, ang mga ugat na kumokontrol sa mga otomatikong function ng katawan. Isa sa mga function na iyon ay ang pagre-regulate ng moisture sa balat. Kapag ang mga ugat na ito ay nasira, ang mga sweat glands sa iyong mga paa ay hindi na gumagana ng maayos. Nawawala ng iyong mga paa ng natural na moisture mula sa loob palabas. Walang dami ng lotion ang nagtatama sa ugat na sanhi nito. Isipin ang iyong balat parang isang pader na kailangang manatiling selado. Kapag ang mga ugat na iyon ay nasira, ang semento sa pagitan ng mga bato ay nagsisimulang gumuho. Nagaganap ang mga bitak. At ang mga bitak sa balat ng iyong mga paa ay hindi lamang pang-estetika. Ang mga ito ay mga bukas na pintuan para sa bakterya at impeksyon. Sa isang paan ay may mahinang sirkulasyon, ang impeksyon na iyon ay maaaring maging napakaseryoso ng napakabilis. Ang aking rekomendasyon, lagyan ng moisture ang iyong mga paa bawat gabi bago matulog. Ang magandang lotion o purong virgin coconut oil ay gumagana ng mabuti. Ilagay sa talampakan at sakong ng mabuti pero huwag kailanmang maglagay ng moisturizer sa pagitan ng iyong mga daliri ng paa. Ang nakulong na moisture doon ay nagpapalaki ng impeksyon ng fungi. At uminom ng 8 basong tubig araw-araw.
Ang iyong balat ay kailangan ng hydration mula sa loob tulad ng mula sa labas. Gusto kong tumigil sandali dito. 5 palatandaan na ang napag-usapan natin at gusto kitang tanungin ng direkta. Napansin mo na ba ang alinman sa mga palatandaan na ito sa iyong sarili o sa isang taong mahal mo, asawa, magulang, kapatid? Kung ang sagot ay oo, kahit isa lang, pumunta sa comment section ngayon at itype ang salitang oo, malaking pipik. Iyon lang ang kailangan ko. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Lahat. Kung mayroon kang tanong, itanong mo. Kung nag-aalala ka, sabihin mo sa akin. At kung napapakinabangan ninyo ito, pindutin ang like button ngayon. 1 segundo lang at nagpapakita iyon sa YouTube na ipakita ito sa mas maraming matatandang taong nangangailangan nito. Sige, ituloy natin. Palatandaan bilang 6. At ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga tao dahil hindi lang ito tungkol sa iyong mga paa. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong mga bato sa parehong oras. Halos lahat ng nakita ko ito ay nagsasabi sa akin, nakaupo ako sa aking silya buong araw o nakatayo ako sa trabaho. Ang paminsan-minsang pamamaga mula sa aktibidad ay normal. Pero kung ang iyong mga paa at bukong-bukong ay patuloy na namamaga at nakakakita ka ng malalim na marka ng medyas tuwing gabi, nagbabago na ang larawan. Ang mataas na asukal sa dugo ay nakakaapekto sa mga bato. Pagkatapos ay kinokontrol ng mga bato ang balanse ng likido ng iyong katawan. Kapag ang paggana ng bato ay nasira ng maraming taon ng mataas na asukal, ang likido ay nag-iipon sa pinakamababang bahagi ng iyong katawan, ang iyong mga paa at bukong-bukong. Ang pamamagang ito, tinatawag na edema, ay isang palatandaan na ang sistema ng pagsasala ng iyong katawan ay nasa ilalim ng stress. Isipin ang iyong mga bato bilang isang planta ng pagsasala para sa iyong katawan. Bawat patak ng dugo ay dumadaan sa kanila para malinis. Kapag nasira ng mataas na asukal sa dugo ang mga filter na iyon, ang sistema ay nagbabackup. Ang sobrang likido ay wala nang mapupuntahan kundi pababa. Nag-iipon ang likido sa iyong mga bukong-bukong. Pinindot mo ang iyong daliri sa namamagang lugar at nananatili ang pagkakabaon-baon doon mang ilang segundo. Iyon ay tinatawag na pitting edema at hindi ito dapat baliwalain. Kapag nagpapahinga ka, itaas ang iyong mga paa ng higit sa antas ng iyong puso kahit ilang pulgada lang sa isang unan. At bawasan ang sodium sa iyong dieta. Ang asin ay nagpapanatili ng tubig sa iyong katawan na nagpapalala ng edema. Basahin ang mga label. Maraming dalatang pagkain at processed na pagkain dito sa ating bansa ay puno ng sodium. At kung ang pamamaga ay bago, paulit-ulit o lumalala, pakiusap na ibahagi iyon sa iyong doktor sa iyong susunod na pagbisita. Palatandaan bilang 7, at ito ang palagi kong nakikitang napakamaling na diagnose. At sa oras na nalaman nila kung ano talaga ito, matagal na nilang tinitirhan iyon at tinatakpan ng gamot. Ang karamihan sa aking mga matatandang pasyente, umiinom na ako ng pain reliever para sa sakit ng paa ng maraming buwan na. Akala ko arthritis o lumang pinsala. Narinig ko na ang kwento ito ng maraming beses. At minsan, iyon talaga. Pero minsan, ang sakit ay may ganap na ibang pinagmulan. Isang bagay na hindi kayang gamutin ng pain reliever. Kapag ang mga ugat ay nasira ng matagal na mataas na asukal sa dugo, hindi sila laging tumitigil. Minsan sila ay nagiging hyperactive. Sa halip na maging manhid, nagsisimula silang magpadala ng random na matinding mga sinyal na binibigyang kahulugan ng iyong utak bilang matinding sakit. Inilalarawan ito ng mga pasyente bilang pagsaksak, electric shock o isang mainit na karayom sa paa. Nangyayari ito ng madalas sa gabi. Isipin ang isang car alarm na nasira sa isang banggaan. Tuwing ilang minuto, nagsisimula itong sumigaw ng walang dahilan. Walang sumasakay sa kotse. Sira na lang ang alarm. Iyon ang ginagawa ng isang nasirang ugat. Nagpapadala ito ng mga signal ng alarma sa iyong utak kapag wala naman talagang nangyayari.
Ang sakit ay tunay, pero ang pinagmulan nito ay dysfunction ng ugat, hindi pinsala. At ang pag-inom ng pain reliever ay hindi nagtatama ng isang nasirang ugat. Pinatakpan lang nito ang isang signal na desperadong sinusubukan ng iyong katawan na ipadala sa iyo. Tuwing umaga, 5 minuto ng mahinang pag-unat ng paa at bukong-bukong bago bumaba sa kama. I-flex ang iyong mga paa. Bilugin ang iyong mga bukong-bukong. Dahan-dahang hilahin pabalik ang iyong mga daliri ng paa. At tuwing gabi bago matulog, bigyan ng mahinang 3 minutong massage ang iyong mga paa. Magaan na pabilog na galaw sa kabuuan ng talampakan at pataas sa bukong-bukong. Palatandaan bilang 8 at ito ang nagsasabi sa akin kung gaano nakatagal ang mga bagay. Kapag nakita ko ito sa isang pasyente, alam ko na ang pinsala ay hindi na maaga. At halos sa bawat pagkakataon, ang unang reaksyon ng pasyente ay, "Dok, ganyan na ako palagi." Sinasabi nila, "Palagi akong malamig ang mga paa, Dok. Nanakaw na ng aking asawa ang kumot ko tuwing taglamig ng 30 taon." Nakikinawa ako kasama nila. Pero pagkatapos ay tinatanong ko, "Malamig ba ang iyong mga paa sa Abril? Malamig ba sila sa ilalim ng 3 kumot?" Dahil iyon ang nagpapaalala sa akin. Ang malamig na mga paa na nananatili anuman ang temperatura sa iyong paligid, malamig sa tag-araw, malamig sa ilalim ng mabibigat na kumot, malamig kahit mainit ang nararamdaman ng natitira sa iyong katawan, ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng malubhang na pinsalang sirkulasyon ng dugo sa mas mababang bahagi ng katawan. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay kumitid o tumigas na hanggang sa punto na ang mainit na dugo ay hindi na umaabot sa dulo ng iyong mga paa sa sapat na dami. Isipin ang iyong mga daluyan ng dugo bilang isang sistema ng pag-init na nagpapatakbo ng mga tubo sa bawat kwarto ng iyong bahay. Kapag kumitid ang mga tubo dahil sa pinsala ng asukal sa dugo, hindi umabot ang init sa malayo. Nananatiling malamig ang kwarto kahit gaano kahirap magtrabaho ang furnace. Ang lamig na iyon ay hindi tungkol sa panahon. Ito ay tungkol sa mga tubo. Ang pinakamabuting sagot dito ay isang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw. Hindi pa mamasyal, isang layuning paglalakad na may pag-alog ng mga braso. Pinipilit nito ang sirkulasyon ng dugo sa mga paa at mas mababang mga binti, pinapalakas ang mga dingding ng daluyan ng dugo. Magsimula sa 10 minuto kung ang 30 ay mukhang masyadong marami. Ang mahalaga ay magsimula ngayon. Palatandaan bilang 9 at ito ang halos wala pang pinag-uusapan. Ang isa na hindi ko pa nakita na nakakover sa anumang pulyeto ng pasyente. Pero kapag nalaman mo na ito hindi makikita. Sa panahon ng pagsusuri ng paa, kapag tiningnan ko ang mas mababang mga binti at ang mga tuktok ng mga paa, minsan ay may makikitang kapansin-pansing kawalan ng buhok sa mga lugar na iyon. Tinitingin pababa ng pasyente at sinasabi, "Ha? Hindi ko napansin iyon." At iyon mismo ang problema. Ito ay isang tahimik na palatandaan, madaling palampasin pero mahalaga ito. Ang mga follicle ng buhok ay nangangailangan ng patuloy na supply ng dugo at oxygen para gumana. Kapag ang sirkulasyon ay malubhang nasira ng matagal na mataas na asukal sa dugo, ang mga follicle sa iyong mga paa at mas mababang mga binti ay dahan-dahang tumitigil sa pagtanggap ng kailangan nila. Sa paglipas ng panahon, tumitigil na silang gumawa ng buhok. Ang pagkawala ng buhok na iyon ay isang nakikitang marka ng pinsala sa daluyan ng dugo na sumusulong sa maraming kaso ng maraming taon na. Isipin ang mga follicle ng buhok bilang maliliit na halaman sa isang hardin. Kapag kumitid ang tubo ng irigasyon, ang mga halaman ay hindi agad namamatay. Dahan-dahan lang silang tumitigil sa paglaki. Ang kawalan ng paglaki ay ang mensahe ng iyong katawan tungkol sa kalusugan ng iyong daluyan ng dugo. Isang mensahe na makikita mo tuwing titingnan mo ang iyong mga binti. Pagkatapos ng video na ito, tingnan ang iyong mas mababang mga binti at ang mga tuktok ng iyong mga paa.
Kung ang buhok ay kapansin-pansing mas manipis o wala na, mag-schedule ng pagsusuri ng asukal sa dugo ngayong linggo. Hindi ngayong buwan, ngayong linggo. Isang simpleng pagsusuri sa dugo sa anumang laboratorio na sakop ng PhilHealth para sa karamihan sa inyo. Ang isang simpleng pagsusuri ay maaaring baguhin ang buong takbo ng iyong kalusugan. Marami na tayong napag-usapan ngayon. Siyam na palatandaan, siyam na pagkakataon na mahuli ang isang bagay bago ka nito mahuli. At gusto kong maging tapat sa inyo tungkol sa isang bagay. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay ang umupo kasalungat ng isang pasyente na mayroon na palang bawat isa sa mga palatandaan ito ng 2 taon at ngayon pa lang nalaman kung bakit. Hindi dahil hindi sila nagmamalasakit, nagmamalasakit sila ng malalim. Wala lang silang impormasyon. Mayroon na kayong impormasyong iyon ngayon at gusto kong gawin ninyo ang isang bagay dito. Isang bagay lang. Ngayong gabi, bago kayo matulog, umupo at tingnan ang inyong mga paa, 30 segundo. Tingnan ang balat, tingnan sa pagitan ng mga daliri, damhin kung may pamamanhid, suriin kung may sugat na hindi dapat nandoon. 30 segundo. Iyon lang ang hinihingi ko. At kung may nakita o naramdaman kayo mula sa listahang ito, pakiusap na tawagan ang inyong doktor bukas, hindi sa susunod na linggo, bukas. Dahil kung mas maaga ninyo itong mahuli, mas ganap na maaaring pamahalaan ito sa karamihan ng mga kaso sa pamamagitan ng pagbabago ng dieta, isang pang-araw-araw na paglalakad, at isang pag-uusap sa inyong doktor. Nagtrabaho kayo ng husto para sa buhay na mayroon kayo, para sa inyong kalayaan, ang inyong kalusugan, ang inyong kakayahang gawin ang mga bagay na mahal ninyo. Huwag hayaang kunin ng isang bagay na kayang pamahalaan tulad ng asukal sa dugo ang alinman sa mga iyon mula sa inyo dahil lang walang nagsabi sa inyo kung ano ang hahanapin. Ngayon, alam na ninyo. Kung napakinabangan ninyo ito, ibahagi ang video na ito sa Facebook ngayon. Itag ang isang taong mahal ninyo, isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay. Maaari kayong magbigay sa kanila ng isang bagay na hindi nila alam na kailangan nila. At kung gusto ninyo ng isang pag-uusap tulad nito, nagpo-post ako ng bagong video bawat linggo sa channel na ito. Mga paksa na mahalaga para sa inyong kalusugan pagkatapos ng 60 taong gulang. Mag-subscribe at magdala ng isang taong mahal ninyo kasama ninyo. Ako si Dr. Elena Santos. Manatiling mapagmatyag, manatiling aktibo at alagaan ang mga paa na iyon. Hanggang sa susunod na video.